Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy pong nakikinig at sumusubaybay itong aming istasyong ito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Yan, tayo po yung nagbabalik mga kaproks, mga kasis sa ating pong istasyong ito. Ito ang radio station natin, ang EJMI. Yan, so yun nga po ay bago ko po simulan ang ating pong topic po ngayon ay muli kami po ay nagpapasalamat po sa lahat po ng sumusubaybay at nakikinig nga po sa aming pong istasyong ito at patuloy na mataas ang aming pong subscriber. Ngayon nga po ay nasa 34,000 plus na po kami. Yes! Praise God! Glory to God! Glory to God! At sa Diyos po ang kapurihan sapagkat ang aming pong ginagawang ito ay patuloy lamang na sinasabi at binibigkas lamang namin yung mga nangyayari sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan. At ito'y base na rin po sa mga experience na ating pong naganap at sa mga nakakausap ko rin po sa mga ating pong mga kapatid, either dyan sa ibang lugar, sa ibang bansa at maging sa Pilipinas, maging dito rin po sa Saudi Arabia. At salamat nga po mga kaproks, mga kasis, sa inyo po patuloy na pag-support mo sa amin na talaga pong napakainit ng inyong pagtanggap po sa amin. Bagamat nakaka-receive din po kami ng mga komento na siyang nagpapalakas, nakakapag-inganyo na ituloy po namin itong aming stasyong ito ay marami po salamat. At hindi naman po natin maiwasan yung iba ay minsan po ay talagang masaling sa kanilang pong mga pride o ego man yan. But sabi ko nga po, ito po ay kalayaan po ng ating pong istasyon na mga pagpahayag ng katotohanan para sa salita ng Diyos. At hindi po ito dinadala ko, hindi ko po dinadala ito kundi sa Panginoon ko po ito binibigay, binabahagi po sa inyo. At saan man tayo madako o saan man tayo mapunta ay patuloy ko pa rin ipapahayag yung pong ating pong nais na ipaabot sa atin ng Panginoon at maging yung pong aming pong music yan na aming pong sa EJMI Music ay talaga pong nandiyan na po sa YouTube channel po namin. Kung kaya't kayo po ay nais po namin na pakiligin niyo po at pakinggan yung ating pong mga awitin pong iyon. At ito'y makakatulong din po sa ating pong mga simbahan. At nakaka-bless at nakakagalak sapagkat ang iba po ay nakita po namin, na-monitor din po namin na ginagamit na po sa ibang mga churches. Ay maraming po salamat sa inyo sa mga gumagamit po ng aming awitin. Ito po ay handog po namin para din po sa inyo. At I believe na matouch kayo at matouch kayo ni Lord na sa mga awitin ito at hindi po sa emotional o damdamin lamang na kundi ibigay natin yan sa Panginoon. Gaya rin po ng aking sinasabi, hindi po ako perfecto mga kaproks, mga kasis, but ang akin lang pong pinapahayag yung lamang pong nais na iparating sa atin. No? At maging ako po ay subject din po sa pagtuturo o tinuturuan ako ng ating Diyos. Yan. So tayo po mga kaproks, mga kasis ay nasa February na po. No, February na ngayon. Apakabilis ng buwan, tapos na kagad ng January. Ay nako, malapit na lang magpasko. Bilis na. No, at ganun nga po kapag tayo po ay nag-aaral o nagtatrabaho at tayo po ay nagse-serve sa ating Panginoon, napakabilis ng araw. At malalaman po natin ay oops, tapos na pala ang araw ngayon. Magpapasalamat na uli ako sa Lord. Ganun, no? At tandaan po natin na lagi tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa pagising at maging sa ating pagtulog. At sa mga hindi po nakakilala po, ay ako nga po pala si Prox Bench. Yan. Yun. So, ako nga po ang patuloy na tumatayo po muna rito. Napasamantalang hindi ko pa rin po nakakasama ang aking pong co-partner. Yan, si Prox Merwin. But I hope na makasama ko sa mga soon. Siguro po dahil sa kanya pong kabisihan din po. No? At nga po, nagagalak po kami sapagkat yung po mga subscriber po natin ay totally ay talagang nagtataas, umangat at marami po nagtitiwala po sa aming pong sesyon ito at maging doon po sa mga kumukuha ng mga awitin na para po magamit sa simbahan, maging sa pag-ibig yan, maging sa mga kabataan ay nagagawa po natin yan. At patuloy lamang po
nasuportahan po natin to at tangkilikin. Hindi lamang po sa amin pong EGMI, kundi sa lahat po ng mga Christian songs. Kaya Tagalog man yan o English, basta po para sa Panginoon, tangkilikin po natin at maging mga nagpi-preach, mga nagpapahayag ng salita ng Diyos sa YouTube, sa mga YouTube, ay supportahan po natin sapagkat I believe na meron po silang purpose din po kung bakit sila tumatayo sa camera. Ano? At gaya na sinabi ko nga po sa inyo, ay ito po ay ginagawa din po natin para po sa remind yan na itong ginagawa po natin ay pagpapaalala lang po at wala pong itong personalan. At sabi ko nga po ay lahat po tayo ay may karoon pong pamahalaan o kaganapan sa buhay na pwede naman po natin i-share. No? At yun nga po, kung pinatamaan din po tayo, ay ganun po talaga ang salita ng Diyos eh. Masakit, pero dapat nating tanggapin para maunawaan natin lalo yung ating pagkakamali. Yan. Tandaan po natin yan. Sabi ko nga po sa inyo, nobody's perfect. So why practice? Hindi, joke lang. Yun nga po, at yun nga po mga kaproks, mga kasis, ay patuloy na nakiligin po natin yung mga topics po natin na ating pong napapag-aralan. So ngayon po, ay tayo po ay pumasok po sa ating pag-aaralan ngayon. Ito po ay about po sa ating topic na to ay ang title po nito ay mahalin natin ang Diyos at ang ating kapwa. Yun. Mahalin natin ang Diyos at ang ating kapwa. Unahin natin ang ating Panginoon. Of course, unahin natin ang Diyos. Ang ating Panginoon, since siya naman po ay hindi pa man siya napupunta rito sa lupa, ay mahal na tayo ng Diyos. Bakit? Kasi kung hindi naman tayo mahal ng Diyos, bakit hindi niya kukumpletuhin yung mga pangangailangan ng tao, no, di ba? Yung kanyang mga nilalang. Hindi naman po pwedeng nilalang niya may araw, walang gabi, di ba? Hindi naman pwedeng nilalang ng mainit lang, walang lamig. Simpleng yung mga pagmamahal ng ginagawa ng ating Panginoon ay dapat nating lagi nating ina-appreciate. Yan, lagi nating sinasabi sa kanya, Lord, salamat. Maraming po salamat sa iyong pag-ibig. Yan. Dahil ang ating namang Panginoon, since na siya hindi pa nagkakatawang tao, ay talagang nandun na yung kanyang pag-ibig. Yung mga nauna sa atin, nauna yung mga nandiyan yung mga ninuno natin na sinasabi, no? Si Noah, especially si Father Abraham. Sabi nga natin, father natin siya ng nation. Yan. So, I know naman sa mga pagkakabata po natin, nauunawaan natin yung ginawa ng Diyos dito sa mundong ito, no? At maaring ang iba ay medyo may konting kalaman at kailangan pang paalalahanan. Of course, ganoon naman talaga eh. Kahit nga nung ako po ay nung bata pa po ay nagsa-Sunday school kami, ay talagang matanong ako. Tinatanong ko, sino gumawa nito? Sino lumikha nito? Sino ang nagbigay nito? Isa lang sinasagot sa kanila, ang Diyos. Di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo ay, kapag inaalala natin ang Panginoon at sinasabi natin sa sarili natin na siya yung lumikha sa iyo, mahal mo o mahal natin ang Diyos. Bakit? Siya nga lumikha sa atin eh. Ibig sabihin, mahalin mo ang Panginoon natin. You at me. Isa, para awit lang ha. Yun po, sabi nga po ay mahalin natin ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip ang ating Diyos. Simple naman po yung kanyang pong ninanais na mahalin natin siya ng tapat. Yun naman. Kasi minsan sa personal natin minsan na pangyari ay inuuna natin yung sarili natin. Maging totoo tayo. Minsan sinasabi natin na yung lakas mo, yung sarili mo muna inuuna mo, pero hindi ka nagsasangguni sa Diyos. Sabi, inisip mo, Diyos naman siya sa huli, tutulungan ako Wrong. Dapat unahin mo ang Panginoon. Kasi ang Panginoon, of course, siya yung napakalawak ng pagmamahal. Nandiyan yung pagmamahal niya na kahit na ikaw ay suwail na anak, ay mamahalin ka pa rin niya. Like me, naging suwail din ako, minahal ko rin ako ng Panginoon. Ganun ang nais ng Panginoon na lumapit ka. Mahalin mo siya, magpakumbaba ka, at ibigay mo yung buong puso mo, buong isip mo sa ating Diyos.
wag mong isipin na parang nagsosolo ka. Nandiyan ang ating Panginoon, mga kaproks, mga kasisno. At kahit man minsan tayo ay iba pang reliyon noon, ay alam naman natin, nandiyan ang Panginoon na minamahal tayo niya. Never tayong iniwan at pinabayaan niya. Yan ang pagkakaalam ko at alam niyo yan. No. Since na tayo po ay sinilang sa mundong ito, ay minahal ka na ng Diyos. Huwag natin sabihin na hindi ako minahal dahil ginto ako eh. Hindi, mahal ka ng Panginoon, kaproks. Kasi dahil kung ang mga ibang tao nga, di ba, sa ano naman, pasintabi lang naman po, sa mga tao na nilalang ay minsan may kulang ng kamay, kulang ang paa, bulag, pipi, bingi. Pero tayo, kumpleto tayo. So dapat, mas lalo mong mahalin ng Diyos. Yung nga sila nga, minamahal nila ang Panginoon eh. Kahit nakulang ang kanilang mga katawan eh. Meron nga nagtitich, di ba? Yung putol ng mga kamay, wow. Yung mga paa, yung maliit siya, nakalimutan ko ng pangalan, pero grabe, kung magsalita siya, mag-preach siya, talagang bold ang kanya pong mga sinasabi at galing sa Panginoon. Hindi siya nahihiya. Ganun tayo mga kaproks, mga kasisno. Dapat po tayo, wag din tayo mahiya na meron kang Diyos sa buhay mo. Huwag mo ikahiya ang Panginoon. Remember, kapag kinahiya natin ng Diyos, ikakaya ka niya sa langit. Nakakatakot yun. So dapat tayo mga kaproks, mga kasis, ay huwag nating isipin na parang nagsosolo ka sa buhay. Hindi, lagi mong kasama ang Diyos. Kasi mahal ka tayo ng Diyos. Kung kaya't simpleng pag-uusap na sinasabi niya na mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Buong kaluluwa, hindi lang po sa heart and mind. Kailangan buo mo, sarili mo, bigay mo sa Panginoon. Ganun po ang pagmamahal sa ating Diyos. Okay? At sabi naman po sa pangalawa, yung sinasabi na mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Of course, kung mahal mo ang iyong sarili, ay mahalin mo rin ang iyong kapwa. Bakit mo dapat sabihin yun? Dahil ang kapwa mo ay anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Kung alam mong anak ka ng Diyos, dapat hindi ka na nagkakaroon ng inggit, galit, tampo sa iyong kapwa. No. Kasi pag ginawa mo yan, ikaw naman lumalayo sa kapwa mo. No. At ayaw ng Panginoon ng ganon, na yung nagkakaroon ka ng guilt o guilty ka dahil meron ka sinabi, meron kang ginawa. So, di ba? Mali yung maling pag-approach yon sa kapwa mo. Dahil ang Diyos, never ka naman niya i-denounce mo. Di ba? Ngayon, although sabihin natin, nasaktan ako eh. Prox Benz, nasaktan ako eh. Of course, natural, human lang tayo. Tao lang tayo na nasasaktan. But, ang sinasabi, ipanalangin mo. Ipanalangin mo. Wow! Pray mo sa Lord. Bating ka ng intercessor prayer. Ipanalangin mo sa Diyos. At kahit personal mong manalangin, ikaw manalangin, ang hirap nito pagka ikaw natutulog na may sama ka ng loob. Diba? Dapat malinis ang mind mo, malinis ang puso mo. Kapag ikaw ay natulog, wala kang sama ng loob. Ngayon, kung nasaktan ka at nadali ka, nasaling ang ego mo, nadali ang pride mo, ipanalangin mo sa Diyos. Yan. Huwag tayong maging sabihin natin, gaganti ako, sasabihin ko ng ganito. Hindi ganon, huwag pong ganon. Tayo po ay subject pa rin naman sa personal nating pagkakamali. May pagkakamali ka rin naman eh. Hindi yung sinasabing, dahil si Prox Benz na nagsasalita ka, hindi, nagkakamali ka rin. Abay, ikaw na yung perfecto. No, di ba? Hindi, ang ibig sabihin, napakahirap minsan sabihin na mahalin mo ang iyong kapwa, pero kinamumuhian mo siya. Hindi tama yung ganon. Di ba? Ang pagkakaunawa ko, kapag ang isang tao ay meron kang sama ng loob, ay parang mo siyang pinatay. Murder. Yun, pinatay. Yan. So, ayun po. At, di ba, parang mahirap, pero dapat gawin. Mahalin mo. Hindi, nakikita ko siya eh. Mahalin mo pa rin. Dahil ang ating Panginoon, hindi naman
hindi naman niya sinasabi na tinotolerate ng Panginoon na sige kahit na ano mo yan, labanan mo yan, gantuhin mo yan, gantihan mo yan. Hindi ganun ang ating Diyos. Hindi po ganyan ang ating Panginoon. Lagi niya sinasabi, mahalin mo ang iyong kapwa. Love your neighbor. Hindi yung kapitbahay lang. Ibig sabihin, in general, lahat po mahalin mo. Mahalin natin. So, walang point para ikaw ay magalit. Ang Diyos lang ang siyang nagbibigay ng judgment sa Kanya. Marami na po akong topics na dumaan at sana po yung iba po ay napanood ninyo yung about po na don't judge mental. Marami po tayong mga napagsaluhan na at sana po yung pong ating pong napapag-aralan ay nagkakaroon din po ng pulot, hindi pang gagalit sa sarili. No? Huwag po tayo magalit sapagkat tayo naman po lahat po tayo rito ay haharap sa Diyos. Kung ako may kasalanan, I believe na haharap naman din ako sa Diyos Kahit ikaw, kung ikaw ay may kasalanan, haharap po sa Diyos. Tayo po lahat ay subject po sa pagharap natin sa ating Panginoon. Ngayon, dahil po sa kahabagan ng Panginoon, kung kaya tayo pinapatawad ng ating Diyos. Hindi ako nasasabing perfecto, pero I believe na tayo po lahat, pagharap natin sa Diyos ay maging malinis po tayo. No? Kaya nga lagi tayo lang nanalangin. Dadasal, by grace, sa grasya ng Diyos, pinapayagan ka na patawarin niya. Pero kung ikaw ay mismong lalaban ka or parang pipitik ka rin dahil napitik ka, ay hindi ka pares na yun. Pares na kayo yun, di ba? So wala ka na pagkakaiba kapag ikaw ay gumante, di ba? Kung ikaw ay alagad ng ating Panginoon, never kang gumante. Meron akong nakita niyan nung ako pinasa Pilipinas. Actually talagang ano po siya, literal na mag-preach ay binabato po yung bubong. Binabato yung bubong para ma-distract, masira habang nakikinig yung mga tao. At hindi siya nagsumbong, hindi siya nagpabarangay, hindi siya nag-react, kundi nag-pray. Sabi niya, nandun ako Sabi niya, ipag-pray po natin yung mga taong hindi nakakabatid ng pagmamahal ng Diyos. Ating Diyos, sinabi, ang ginamit niya. Pero sabi pa rin niya sa huli ay mahalin pa rin natin sila. Huwag natin kamuhian. So gano'n, nag-pray and then after nakakalungkot mga kaprox, mga kasis. Siguro after na mga 1 month, I think 1 month o mga gano'n, I'm sorry to say, sad to say, ay namatay po siya. Namatay. Alam yan ng mga miyembro nandun sa Pilipinas at hindi ko na po ikaklaro kung sino po yun. Nakakalungkot. Yung po bumabatong yun na napakalalaki ng ipak ng bato. Binabato doon sa simbahan, wala pang kesame. So rinig, lakas. So namatay po siya mga kaproks, kasis. Kaya be aware po tayo. Especially kapag ang mga alagad ng Diyos ang binabangga po natin. Ay hindi naman sila gaganti ang Diyos ang gaganti para doon. Kaya po tayo ay maging aware din po tayo sa ating pong ginagawa at mahalin natin ang ating kapwa gaya ng iyong sarili. So, yun po mga kaproks, mga kasis, ay talagang simpleng pag-uusap lang po natin itong ginagawa upang paalalahanan lang naman po tayong mga Kristiyano. At muli, ito po ang ating pong verse for today. Yan. Ito verse for today natin. Sabi nga sa Matthew 22:37 hanggang 39. Ito'y alam na po ng mga iba. Sabi nga rito, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Amen. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal sa iyong sarili. Yes, amen, 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 amen. So, yun po yung ating pong verse for today. Napakainam po talaga na mahalin natin ng una ay Diyos. Pangalawa po ang ating kapwa. Yan. Napakainam po na tayo po nagmamahalan. Love-love lang po tayo mga kaproks, mga kasis.
No, wala na po tayo. Sabi nga, world peace. Peace. Pero hindi, hindi away. No, peace nga eh. So, sabi nga dito sa quote for today. Maganda po ang ating quote for today ngayon, mga katrops. Ito. Nagiging makatotohanan ng ating pag-ibig sa Diyos kapag tayo mismo ay nagpapatawad at umiibig sa mga taong hindi ka-ibig-ibig. O, di ba? Magiging katotohanan yung ating sinasabi, ang pagmamahal, kung yung mamahalin natin, yung mga tao na parang buwian mo. Yan, yung parang ayaw mo siyang kaibig-ibig pero dapat siyang kaibigan mo. Yon, para maging katotohanan sa harapan ng Diyos. Lagi mong tandaan na ang Diyos lamang ang siyang nagbibigay sa atin ng tunay na pag-ibig. Kung sa ating sarili, baksak tayo. Pero ang Diyos, kapag binigyan ka ng pusong dalisay, mamamahalin mo ang taong yan kahit ano pa man yan. Amen? Okay, yan. Maraming salamat sa lahat po ng nakinig, especially po sa mga OFW na nakikinig nito na napakarami na po natin. At hindi ko na po ulitin kung sino po siya at nakapost naman po sa mga bansang ito. At salamat po sa lahat po ng tumatangkilik, sa lahat po ng mga nagbibigay ng mensahe, minsan personal na po mensahe ay salamat, maraming salamat. At patuloy pong gagamitin itong content, stage na to para po sa inyo pong pagpapahayag ng salita ng Diyos at mga awitin ng nais nyo pong awitin sa bawat churches at sa mga nais nyo pong awitin pa sa mga special number, mga ganon. At salamat po sa lahat ng sa inyo pong patuloy na sumusuport sa amin at malapit na rin po kaming umuwi. Yan, yay! Malapit na po umuwi at be ready po sa aming po mga interviewin dyan. Naka-schedule po kami sa mga iba po mga special guest po namin na aking pong interviewin. Naway maging available po sila. Dahil ibibigay ko po yung oras ko talaga na makapag-interview po sa kanila. Kaya maraming po salamat sa lahat po ng tumatangkilik sa 34,000 subscriber po namin na tumataas pa. Maraming po salamat sa inyo at patuloy na suportahan po natin ang lahat po ng mga Christian songs at mga nagpapahayag ng mga salita. Muli, ito po ang inyo pong si Proxbeth na nagsasabing na patuloy po tayo manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos sapagkat ang Diyos lamang sa huli ang ating pong sandigan at siya lang po ang makakapagligtas sa atin sa ating pong pagpunta sa ating Panginoon. Amen? Ito po muli ang EJMI Online Music Radio. Yes.